Super voice. Kalalabas ko lang ng elevator nang makarinig ng iyak ng bata. Umiiyak si Jacob. Nakakahiya kay Wenard. Wag na wag mong hahawakan ng anak ko. Boses yun ni Jared. What the hell is he doing here? Jared! Napatingin ng dalawang lalaki sa akin. Naguguluhan akong tumingin sa kanila. What is happening? Bakit kung magtitigan silang dalawa'y parang ang laki ng galit sa isa't isa? Huminga ng malalim si Jared at pinatahan si Jacob. Isasama ko ng anak ko. What? Wait, sasama ako. Sabi ko. Umarap ako kay Wenard. We need to go. Sorry. Napakamot ako sa ulo sa kahihiyan. Nakahanda pa naman na ang pagkain tapos iiwan ko lang siya. Bakit ba kasi dumating pa si Jared? Tsaka sino nagsabi sa kanya na kasama ko si Jacob? Binitbit ko ang bag na dala ko kanina at dali-daling sumakay sa elevator para maabutan sila. Nauna kasi silang bumaba. Nang makarating kami sa hallway. Jared, wait! Ano bang problema mo? Narinig naman ako nito kaya humarap siya sa akin. Come with me. Nagulat ako nang hatakin niyang kamay ko. Tila may naramdaman akong saya sa puso ko. Mali ito. Hiwalay na kami at wala na ako maasahan sa kanya. Pinasakay ako nito sa sasakyan niya at ibinigay sa akin si Jacob. Papadaanan ko na lang sa sasakyan mo dito. We still need to pick up Jamie at school. Malinaw na sa akin ngayon kung sino ang nagsabi. Napakadaldal talaga ng batang yun. Umiling na lang ako. There's no reason para magalit siya sa akin at kay Wenard. Wala kaming ginagawang masama. I'm just doing my job. Daddy? Salubong ni Jamie sa ama. Sayang ang relasyon namin ni Jared. Mabuti siyang ama at alam kong mahal na mahal niya ang mga bata. Iniiwas ko ang tingin sa labas ng bintana. Mommy? Hi Jacob, how are you today? Tanong niya sa kapatid pagpasok ng sasakyan. Busy naman ang bunso namin na ubusin ang gatas niya. How's school today? Tanong ko. Good, I have a perfect score and a very good star. Sagot niya. I think we need to celebrate. Where do you want to eat? Jamie. Singit ni Jared. Jollibee. Napatawa naman ako. Alam ko kasing ayaw niya ng pagkain doon. Wala siyang nagawa kundi mag-take out ng marami para kay Jamie. Tuwang-tuwa naman ang panganay ko. Hinatid niya kami sa bahay at doon kumain. Mabuti na lang at may ulam kaninang tanghali kaya yun ang kinain ni Jared. Tatlo ang kasambahay namin. May sarili-sarili silang ginagawa sa bahay kaya hindi mo sila makikita kaagad. Wala naman silang masyadong ginagawa dahil nasa ospital palagi si Mom. Ako naman busy sa pag-aasikaso ng mga anak ko. I'm full. Look at my tummy. Sabi ni Jamie kaya ginaya siya ni Jacob. So cute. Nagpunta kami sa sala. Ang kasambahay na ang nagligpit ng pinagkainan namin. Thank you, Jared. I'm sure masaya-masaya ang mga bata ngayon. Pasasalamat ko. It's my job. I'm their father. About sa nangyari kanina, bakit galit na galit ka kay Wenard? Mabait siyang tao. Pinabantayan ko lang sandali si Jacob para tawagan si Jamie. Sana nag-thank you ka man lang sa kanya. Huminga ito ng malalim. I was so angry when I saw Jacob is crying. Hindi ko pa kilala ang taong yun kaya ayoko muna ipagkatiwala sa kanya ang mga anak ko. Sana ganun ka rin mag-isip, Hailey. Ayoko magalit sa'yo kasi alam kong it's also my fault. Hindi ko nasagot ang tawag mo. It's okay. Alam ko kung gaano ka kabisi sa trabaho mo kaya nga hindi kita kinulit, diba? Ngumiti ako sa kanya. Busy sa trabaho at sa babae niya. I have to go. Paalam nito at umalis na sa harapan ko. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon iniiwasan pa rin niya ako. Pagkalipas ng 2 araw. Yeah? Hindiram ni Jared ang mga bata. Kaya I'm free today. Pagkita na lang tayo mamaya. Sabi ko kay Linda. Nagyayaya kasi itong uminom sa bahay nila. Total, wala naman akong ginagawa ngayong araw kaya pumayag ako. Hiniram ni Jared ang mga bata. Ipapasyal niya daw ito. Ako na may naglakad-lakad sa mall para hindi maboring sa bahay. At saka naisipan kong tumingin ng mga damit para sa dalawa. Habang namimili, may nakita kong pamilyar na mukha. Si Diane. Tumitingin ito ng mga pambaby na damit. Kumalabog ng malakas ang dibdib ko. Umiling ako. Hindi ito maaari. Hailey, mahinang sabi niya na makita ko. Binitawan niya kaagad ang hawak niyang damit na pambaby. Hi, kumusta? Pwede ba tayo mag-usap?
Of course. Nakakahiya namang hindi ang isang katulad mo. Nauna ako naglakad kaya sumunod siya sa akin. Sa malapit na coffee shop kami nagpunta. Kunti lang ang tao dito. Napatingin ako kay Diane. She's so beautiful. Kaya pala hanggang ngayon, gusto pa rin siya ng asawa ko. Anong pag-uusapan natin? Tanong ko. Nakikipaghiwalay ka na kay Jared? Tumawa ko ng mahina. Sus, kunwari pa. Kunwari ka pa. Alam ko naman na excited ka na. At saka alam ko naman na binabantayan niyo ang divorce papers para makalaya na kayo. Such a bitch. Nakikipag-usap ako sa iyo na magalang. Sana na may galangin mo din ako. Nagpapatawa ka ba? Gagalangin ng isang katulad mo na maninira ng pamilya? Homewrecker? Masakit bang marinig ang totoo, Diane? Napaluha ito. Tatanggapin kong lahat ng sinabi mo kasi alam kong totoo. Gusto ko maging maayos na tayo para sa mga bata. Gusto kong pumasok sa buhay ng mga bata para kay Jared. Nagtiimbagang ako sa sinabi nito. Papasok siya sa buhay ng mga anak ko tapos siya ang magpapakananay? Sabi ko na nga ba, may bahuri na tinatago ang babaeng ito. At tingin mo'y papayag ako? Si Jared lang ang naagaw mo sa akin, hindi ang mga anak ko. At saka huwag ka masyadong padalos-dalos dahil asawa ko pa rin si Jared hanggang ngayon. Jared don't love you. Paano ka nakakasiguro? Hindi mabubuo ang pangalawa kung hindi namin mahal ang isa't isa. Alam mo, ang ganda mong babae pero ang bobo mo. Sayang ang pinag-aralan mong law kung hindi ka rin naman marunong sumunod sa batas. What if I told you na buntis ako? Nagulat ako sa sinabi nito. Parang gustong lumabas ng luha ko. May tumusok na maliliit na karayom sa puso ko. Then congrats! May kapatid na ang mga anak ko. Sana lang hindi mangyari sa iyo nangyayari sa akin ngayon. Seryoso kong sabi at nag-walk out sa harapan niya. Napasandal ako sa sakyan. Bakit ang sakit? Aware ako na may relasyon sila pero yung magkakaanak sila, parang hindi ko na kaya. Yung isang araw, makikita ko sila sa mall na masaya samantalang ako at ang mga anak ko, miserable ang buhay dahil hindi buo ang pamilya. Wala ako sa sarili habang naglalakad papasok sa bahay. What if I told you na buntis ako? Umakyat ako sa kwarto at kinuha ang divorce paper sa cabinet. I need to let him go so that I can move on. Bulong ko sa sarili. Pinarmahan ko ang divorce papers. Mawawala na ako ng karapatan kay Jared habang buhay. I'm free now. Hoy, tulalay ka dyan. Ano, nagpaalam ka na ba para sa team building na gaganapin sa Cebu? Tanong ni Jeffina. Napahawak ako sa batok. Hindi ko pa pala nasasabi kay Jared. May team building kami sa Cebu at required na sumama ang lahat ng empleyado, lalo na't ako ang sekretarya ni Wenard. Wala akong choice kaya kay Jared ko muna iiwanan ang mga bata. Medyo matagal ito. 3 days and 2 nights. Kung sakali, first time kong hindi makakasama ang mga anak ko. Hindi pa eh. Wala pa akong lakas ng loob. Tapos tumawa ko ng mahina. Hala ka, sa Friday na kaya yun? May 2 days ka na lang para sabihin kaya sabihin mo na. Oo, tama-tama pupuntahan niya naman ang mga bata mamaya. Sige na, tapos na lunch break. See you tomorrow. Ngumiti ako sa kanila bago nagpaalam. Bumalik na ako sa trabaho. Naka-leave si Wenard ngayon kaya ako lang mag-isa sa floor namin. Ang alam ko, pinatawag siya ng lolo niya. Dumating ang oras ng uwian. 7:30 PM na ako nakauwi dahil may tinapos pa ako. Dala ko ang sasakyan ko kaya hindi ako nahirapan. Mabuti na lang at wala ding traffic sa daan. Nakarating ako sa ospital kung saan nandoon ang dad ko. Nakakoma pa rin ito. Sabi ni Doc, okay naman ang vital signs niya. Improving. Humalik ako sa pisngi ni Mom. How's work, anak? Okay lang, Mom. How about you? May mga pasalubong ako sa'yo. I'm good. Gusto ko na magising ang dad mo. It's been months. Nalungkot ang ekspresyon ng mukha nito. I missed him so much. Yumakap ako dito. We all missed him. Pero hindi gusto ni dad na malungkot tayo. Tiwala lang kay Lord. Malay natin bukas gigising na siya. Mabuti na lang lagi kayo nandyan ni Jared sa tabi ko. Pinapalakas niyo ang loob ko. Ngumiti ito. Salitan kami ni Jared sa pagpunta dito para dalhan si Mom ng mga needs niya. Speaking of Jared, sigurado ka ba sa divorce niyo?
Actually, I already signed it. Binigay ko na kay attorney. Pilit akong ngumiti. Why, anak? Alam mo kung nandito ang dad mo? Kukurutin ka nun sa singit. Yeah, I know. Napatawa naman kami. Namiss ko na yung malakas niyang boses. Yung pagpapagalit niya sa akin. Alam mo naman yun, kamping-kapit kay Jared. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang trato nila, Dad, kay Jared. Minsan gusto ko sabihin sa kanila na ako ang anak niyo, ako ang kampihan niyo. Kasi kilala namin si Jared, anak. He is different. Hindi man niya pinapakita yung mga loving gestures niya sa iyo pati sa mga bata. Ramdam namin na mahal niya kayo. Sabi ni Mom, I don't think so. Siguro sa mga bata. But me? Umiling ako. Never niyang pinakita na mahal niya ako. Hindi ko nakukuha yung sinasabi mo. May hindi ba kami nalalaman tungkol kay Jared? Seryosong tanong ni Mom. Ayoko nang dagdagan ng stress niya kaya umiling na lang ako. I have to go, Mom. Hinihintay na ako ng mga bata. Pag-iwas ko sa tanong niya. Okay, ingat sa pag-drive. Ikis mo ako sa mga apo ko, ha? Tumango ako at namaalam na. Mabilis ako nakauwi ng bahay. Nandito na din pala si Jared. Nakita kong nakapark ang sasakyan niya sa garahe. Napapikit ako at napayo ko sa manibela. Gusto ko na magpahinga nang may kumatok sa bintana ko. Good evening po. Good evening, Manong. Pakipark na lang na maayos yung sasakyan ko. Sabi ko. Pagkatapos ay binigay ang susi kay Manong. Pagpasok ko sa loob ng bahay, bumungad sa akin ang makalat na laruan sa sala. Mommy! Tawag ng dalawang anghel ko. Yumakap ako sa kanila. You're so dirty. Pawis na pawis kayo. Stop playing na. It's sleeping time. Sabi ko sa kanila at kinarga si Jacob. Nakakalakad na si Jacob ngunit parang matutumba pa rin kaya kinakabahan ako. You're here. Ako na lang magpapatulog sa mga bata. You should rest. Bungad ni Jacob. Galing ito sa CR. Okay, hihilamusan ko lang sila. Hinilamusan ko ang dalawang bata at pinalitan ng damit. Ganito ang gawain ko pag uwi ng bahay. Hindi pa ako nakakapagpalit ng damit, sila na ang inaasikaso ko. Nakakapagod maging nanay pero makita mo lang sila, parang nawawala lahat ng pagod at stress ko. Daddy, we're done! Sila na ang tumawag kay Jared pagkatapos kong bihisan ng damit. Mukhang enjoy na enjoy sila kasama ang daddy nila. Ang totoo niyan, ngayon ko lang nakitang ganito si Jared. Focus siya sa mga bata mula nang lumipat kami ng bahay. Madalas niyang sinusundo si Jamie sa school. Basta, nakakapanibago. Nagbihis muna ako ng damit bago bumaba para iligpit ang mga laruang nakakalat sa sala. Kalahating oras ang lumipas nang bumaba si Jared ng hagdan. Tulog na sila. I need to go home. Hindi ka ba magko-coffee man lang? Ipagtitimpla kita. Nakangiting alok ko. Tumango naman at sunundan ako sa kusina. Ngayon ko na lang siya ipinagtimpla ng kape. Here, para hindi ka na rin antukin sa daan. Thanks. Pasasalamat niya. This is the time para magpaalam sa kanya. Mukhang pagod na pagod ang mga bata. Nag-enjoy siguro sila ng sobra. Hindi ito nagsalita. Busy ito sa paghigop ng mainit na kape. Jared, pwede bang humingi ng favor? Pwede bang sa'yo muna mga bata? Nalilito naman itong tumingin sa akin. Why? May team building kami sa office na gaganapin sa Cebu. Wala sa kanila magbabantay. Ayoko naman silang iwan sa daycare. Madali lang naman iyon, mga 3 days lang. Tila nabulunan naman ito. 3 days? Ano gagawin nyo dun? Team building nga, diba? Tsaka ngayon lang ako makakasama sa ganito kaya please, pakibantayan muna mga bata. Fine, bahala ka sa buhay mo. Sabi niya, pagkatapos ay tinungga ang nasa tasa. I have to go. Bye. Hala, paano niya nainom yun? Galing yun sa kumukulong tubig. Ay naku, ayoko na siyang isipin. Basta excited na ako ma-experience yung team building namin. Dumating ang araw ng pag-alis ko. Kasalukuyang pinapark ang sasakyan sa tapat ng bahay ni Jared. Nagpahatid na kami sa driver nila dad para diretso na ako sa airport. Pagbukas pa lang ng pinto ng sasakyan, tumakbo na si Jamie sa daddy niya. Excited silang makasama si Jared ng 3 araw. Boss ni Jacob. Are you excited to see your dad, my cutie boy? Ngumiti naman ito. Hinalikan ko matambok nitong pisngi. Kuya, pababa po ng lahat ng gamit sa likod.
Bakit ang dami mong dala? Tanong ni Jared. Ha? Isang maleta lang ang dala ko. Para sa mga bata yan. Sugot ko. Sila ba nga alis? Natawa naman ako sa kanya. Nandyan lahat ng gamit nila. Mga laruan, vitamins, damit at bottle ni Jacob. Napakamot ito sa ulo. Heto pa pala. List yan kung watay mo sila papakainin, papaliguan at paiinumin ng gamot. Kaya ba? Oo naman. Ito ang pinakamadaling gagawin ko. Mayabang na sabi niya. Tingnan natin kung hanggang saan kadalihin ang kagaganyan mo. Okay. Lumuhod ako para magpantay kami ng panganay ko. Jamie, behave. Eat plenty and always check Jacob. Huwag matigas ang ulo at laging susunod kay Daddy. I love you. I love you too, Mommy. Take care. Humarap naman ako kay Jacob na kasalukuyang karga ni Jared. Be a good boy, baby. I love you. Pagkatapos sumalik sa pisngi nito. Ikaw nang bahala sa mga bata, Jared. I have to go. Ngumiti ako at nag-wave sa kanila. Tabi tayo sa kama. Hailey, sabi ni Rai. Magkahiwalay kasi ang kwarto ng babae at lalaki. Sigurado ako sobrang saya ngayon ni Jovina. Ang dami niyang lalaki doon. Napatawa naman ako. Hindi ko alam kung naiinggit ba ito o sadyang naiinis lang kay Jovina. Napatingin ako sa phone ko. May 3 tawag si Jared. Napakamot ako sa ulo. Kararating lang namin dito pero tawag na ito ng tawag. Mauna na ako sa CR. Magpapalit na ako. 1 PM daw ang activity natin. Sige, mauna ka na. May tatawagan lang ako. Lumabas ako sa kwarto namin na tinawagan si Jared. Hello? Don't drink that, baby. Oh God. Hello? What is happening? Nag-aalala kong tanong. Manang, patulong naman kay Jacob, please. Sigaw ni Jared. Halata ang pagkainis sa boses nito. Jared, what the hell is happening? Napabuntong hininga ito. Nothing. Why did you call? Kasi tumawag ka ng 3 beses. Akala ko kung ano nang nangyari. Kumain na ba sila? Tanong ko. Yes, sobrang kalat nila kumain. Jacob is crying the whole time. Gusto niyang mag-solo kaya binigyan ko siya ng plate with food. Hinulog niya at tinatapon yung pagkain niya. I'm so stressed. Para itong bata kung magsumbong. Ngayon, nafe-feel mo na. Hindi biro mag-alaga ng bata. Okay, relax Jared. I'll help you. It's time para mag-nap na sila. Timplahan mo na si Jacob ng gatas kasi kapag nanghingi yan, gusto meron ka agad. Check mo yung list. Gumawa ako ng lahat ng activity ng mga bata. Hindi niya siguro ito sinundan. Hailey, bilisan mo. Anong oras na? Si Rai ang nagsalita. I have to go. I'll call you later. Bye. Nilagay ko ang phone ko sa bulsa at nagpalit na ng damit. Una na ako. Pupuntahan ko pa si Sir Leonard. May sarili tong kwarto. Siyempre, pang VIP yun. 3 beses akong kumatok. Hi, are you ready? 1 PM ang first activity. Yeah, I'm done. Sabay kaming naglakad kung saan gaganapin ang activity. Hi everyone. Thank you to each and every one of you for being here with us today. We are very pleased to be able to welcome those of you that had been with us for a long time now, as well as those who are new to the Triple W Corporation. Nagsimula na ang groupings. Ako, nasa tabi lang ni Leonard as a secretary. Baka may iutos pa ito. Tawa ko ng tawa na magsimula ng activity para silang mga tanga kakatakbo. Napansin kong tumingin si Leonard sa akin. Gusto mo bang sumali sa kanila? Tanong niya. Ha? Nahihiyang sabi ko. Sige, you can join them. Nagpunta tayo dito hindi para bantayan ako, kung hindi para mag-enjoy kayong lahat. Ngumiti ako at parang bata na tumakbo sa kanila. Sa grupo ako ng girls na punta. Nagsimula na ang mga activity. Ang saya-saya, grabe. Ang tagal ko bago na-experience ulit yung ganitong pakaramdam. Para akong bata kung makatakbo. Nagulat din ako nang sumali si Leonard. Kahit madumi kami dahil nasusubsob sa putikan, wala siyang pakialam. Wala siyang arte sa katawan. Grabe, ang pogi ni Sir Leonard. Lalo na yung nagubad ito ng t-shirt. Ay naku, shrep. Kinikilig na sabi ni Jovina. Magbibihis na kami dahil tapos na ang activity namin. Kakain na kami ng hapunan. Naku,
Manyakas ka talaga bakla. Sige na't dun ka na sa kwarto mo. Sige, punta ako mamaya dyan. Magtsikahan tayo. Babush! Tumango kami. Naligo na ako at nagbihis. Kanina pa ring ng ring ang phone mo. Sabi ni Rai. Ha? Sige, salamat. Tumingin ako sa phone ko. 21 missed calls mula kanina. Hello, Jared? Bungad ko. Bakit ngayon mo lang sinagot? Kanina pa ako tumatawag. Naiinis na sabi niya pero mas nag-focus ako sa naririnig kong pag-iyak ni Jacob. Bakit umiiyak si Jacob? He wants milk. Hindi ako makapagtimpla dahil nasira ang tsupo niya. Kakangat-ngat. Ano ba ito, daga? Tahimik akong natawa. Actually, gusto ko nang humalakhak ngayon. Dapat kasi pagkaubos ng milk niya, inalis mo na yung tsupon. Kasalanan ko pa. Ang sabihin mo, ang tagal mo kasing sumagot. Ano yung bottle brand niya? Pigeon. Yung maliit lang yung butas. What about Jamie? Anong ginagawa niya? Tanong ko. She's watching TV. Sagot niya. Baka kanina pa yan, yung eyes niya. Nakapagpatak na ba siya ng eye drop? Tanong ko. Minsan kasi kapag nabababad si Jamie sa TV, naluluha ang mata nito at namumula. Ay, oo nga pala. I forgot. Sabi ni Jared. Napakamot ako sa ulo. Lahat na lang nakalimutan niya. Hailey, let's go. Sorry, may kausap ka pala. Si Leonard na naghihintay sa amin sa labas ng kwarto. Sige na, Jared, I need to go. Bye. Pagpapaalam ko pagkatapos nilagay ulit sa bulsa ang phone ko. Kumain muna kami ng hapunan bago nagpunta sa campfire. Kwentuhan lang ito ng mga nakakatakot mong experience. Ang saya. Ngayon lang ako nakahinga ng ganito. Kahit na medyo namimiss ko na ang mga bata. Kung pwede lang na isama sila dito, sinama ko na. Lumipas ang 2 araw. Ano, kaya pa? Tanong ni Leonard. Kami ang teammates sa activity ngayon. Tawa ito ng tawa kay Jeffina nang mahulog ulit sa putikan. Yeah? We have a winner, guys! Naramdaman ko na nag-vibrate ang phone ko kaya hindi ko ito pinansin. Sobrang stress ako kay Jared kanina. Tawag ng tawag bawat oras. Paano ako mag-enjoy kung ginugulo niya ako? We have a free time later. Tara, maglakad-lakad tayo kasama sila Jeffina. Pag-iiya ni Leonard. Sige ba? Sigurado ako matutuwa mga yun. Sabi ko. Bumalik kami sa sarili-sarili naming kwarto upang maligo at magpalit ng damit. Bukas na maaga ang flight namin. May free time kami ngayong gabi. Sabay na kaming kumain ng hapunan. Pagkatapos ay tumawag ako kay Jared para kamustahin ng mga bata. Miss na miss ko na sila. Let's go to the beach. I'm sure masaya ito. Sabi ni Leonard kaya mabilis ako nagpaalam kay Jared. Sir, mauna na kayo na Hailey. Masakit kasi ang tiyan ko eh. Okay ka lang ba, Rai? Hinawakan ko ang noo ni Rai kung mainit ba ito. Mabuti na lang at hindi. Sasamahan po ako ni Jeffina. Magbukas kaya kayo na lang muna ni Hailey. Kapag okay na ako, susunod po kami, promise. Okay, let's go? Ngumiti ako kay Leonard at sumunod sa kanya. Ang yaman talaga ng binatang ito. Kaya pala may special treatment siya dito sa Cebu kasi may share ang pamilya niya sa pagpapatakbo dito. Asyandero talaga. Dito na lang muna tayo. Umupo kami sa gilid ng campfire, malapit dito sa dalampasigan. Ang sarap ng hangin na tumatama sa aking balat. Yung ingay at amoy ng dagat, sobrang nakaka-relax. Ang sarap ng ganitong pakiramdam, especially na kasama kita. Nagulat ako sa sinabi nito kaya napatingin ako dito. Thank you. Nauutal na sabi ko. Ano bang pwede kong isagot? Seriously? I think I'm falling for you, Hailey. Seryoso nitong sabi. Pagkatapos, tumitig sa mata ko at dahan-dahang lumapit sa mukha ko. Aray! Sigaw niya nang itulak ko siya. Sorry, Leonard. Hingin pasensya ko. Nalilito naman itong tumingin sa akin. He's falling in love with me? Seryoso ba siya? Ang bata-bata niya para sa edad ko. May mali ba ako nasabi? Bakit nagsusorry ka? Leonard, I don't think that you're in love with me. You're too young for me at alam ko nararamdaman mo. Ganyan na ganyan ako noong college days ko. Tingnan mo ako ngayon. I'm divorcing my husband kasi nagpadalos-dalos ako. Oh my God. I'm sorry.
Napahawak ito sa bibig at nahihiyang yumuko. Nagkwento ang lolo mo sa akin tungkol sa'yo, kaya alam kong hindi love ang nararamdaman mo. You just want attention na kapag may nag-alala sa'yo, akala mo in love ka na. Na kapag may nagtanong sa'yo kung kumain ka na, akala mo pa-fall na ako. Hindi ako ganito noon. Unti-unti ko lang itong natutunan mula nang naging mommy ako. I care for my kids, to the people I love at sa mga taong nakikilala ko. Ganun lang talaga ako maalaga. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Now I know. Malungkot na sabi nito. This is so freaking awkward. I know. Natawa ko ng mahina. Kaya ikaw, bata ka pa para ma-in love sa isang katulad ko. Isipin mong mabuti ang pagkakaiba ng love at attraction. You're attracted to me because I'm always taking care of you. Ganun kasi yung naramdaman ko sa ex-husband ko. Akala ko siya na kasi kakaiba siya. Lagi siyang nandyan kapag kailangan ko siya. Sobrang maalaga yung baliw na yun eh, kaya tinamaan ako. Huminga ako ng malalim. Actually, you look like a brother to me that I never had at hanggang dun lang yun. Pilit akong ngumiti sa kanya pagkatapos tumayo at iniwan itong mag-isa para makapag-isip. Ay, mga kabataan talaga, ang bilis mafo. Hindi nila alam kung ano problemang pinapasok nila. Oh, nasan si Sir Reynard? Tanong na Jovina. Halatang tumakbo ito dahil hingal na hingal pa. Gusto niya mapag-isa kaya bumalik na lang tayo sa kwarto at magkwentuhan. What? Kasi ang tagal ng pagtain itong babaeng to eh. Kainis. Huwag niyo akong kakausapin. At nagpapadyak na naunang naglakad patungo sa kwarto ito. Pakamot-kamot naman ang ulo si Rai kaya umakbay ako dito. Kasalanan ko ba? Tanong niya. Hindi no. Tara na, nag-iinarte lang yun. Pakitaan mo ng sexy photo, mawawala ang galit nun. Natawa kami ng mahina. Kinabukasan, maaga ko nagising para puntahan si Reynard. Gusto ko itong kamustahin. Naging harsh ba ako sa kanya kagabi? Tama naman ako, di ba? Dapat direct to the point para hindi na siya umasa't masaktan sa akin. Good morning. Nakangiting bungad ko. Ipaayos ko na yung maleta mo para malagay na sa sasakyan. Thanks. Galit ka ba sa akin? Sa nangyari kagabi? Tanong ko. Of course not. I think you're right. Let's be friends. Nilahad nito ang kamay niya. Friends. Lagi lang ako nasa tabi mo, Reynard. Promise. Yumakap ako dito. Gusto ko sanang guluhin ang buhok nito ngunit baka magalit. Pinasabay niya ako sa private plane nila. Mauuna na sana kami mga empleyado dahil maaga ang oras ng flight namin ngunit pinaiwanan ako ni Reynard. Nag-lunch lang kami at nagkwentuhan tungkol sa masasayang nangyari sa team building kahapon. Inis na inis si Jovina kagabi. Sinisisin niya si Rai. Natatawang kwento ko. That's so funny. Sana nakita ko yung mga mukha nila. Oo nga pala, ako na maghahatid sa'yo sa bahay niyo. Okay, pagpayag ko. Wala naman sa aking susundo dahil busy si Jared sa mga bata. Tsaka bakit ako magpapasundo sa kanya? Ano ko ba siya? Naglanding na ang eroplano. Sinalubong kami ng driver niya. Sabay kaming naglakad palabas ng airport. I really missed my kids. I feel bad to Jovina. Okay na yun? Mommy! Napatingin ako sa gilid nang marinig ang boses ni Jamie. Mommy! My babies is here. Nang makita ako ni Jamie, sinalubong ako nito ng mahigpit na yakap. I missed you, Mommy. I miss you too. Sinong kasama mo? Tanong ko. Tinuro niya ang daddy niya naghihintay habang karga-karga si Jacob. May sundo na pala ako, Reynard. I have to go. See you on Tuesday. Sabi ko dahil rest day namin bukas. Yumakap ako kay Reynard. Take care. At naglakad na akong palapit kila Jared. Hi baby, did you miss mommy? Tanong ko at kinuha ang bunso ko sa ama niya. Mukha namang magaling mag-alaga si Jared ng mga bata. Malinis naman sila. Natuwa pa ako dahil parehas silang nakatali ang buhok. Sumakay ako sa sasakyan ni Jared. Nandito pala ang driver niya. Saan tayo dadiretso? Pwede mo na kaming ihatid sa mansyon nila, Mom. Doon na muna kayo magpalipas ng gabi sa bahay. Ihahatid ko kayo bukas ng umaga. Tumango ako. Halata ang pagod nito sa muka. Ganun ba kakulit ang mga anak niya?
Bumalik ako sa pisngi ni Jacob. Miss na miss ko na sila ng sobra.